Scorpio, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for April 22 to 28, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lang mga reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, Scorpio, let's see what's up with you ngayong week na to. April 22 to 28. Imam Koweli, root. O yung iba sa inyo uwi ng probinsya. Oo, ng inyong ancestral home, ancestral town. Town talaga. Oo. Or maaring meron kayong babalikan sa inyong hometown. Mercury messages. Oh, may mga messages kayong marireceive. Maaring kung ang inyong mga magulang ay nasa probinsya nakatira tapos nasa city kayo, so maaring may message kayong marireceive na, uy, umuwi ka muna, dito ka muna, magbakasyon ka. Ganon. 8th house, mystery. Okay, some of you maaring, ang 8th house kasi is about other people's money, inheritance, so pwedeng mag-uusap-usap rin kayo tungkol sa mana, kaya ikaw ipinauuwi. Yung iba naman ay merong pag-uusapang negosyo. So parang yung iba pwedeng magkakaroon kayo ng idea ng isang negosyo nung umuwi kayo sa probinsya nyo. Kasi parang meron kayong na-realize dyan na, uy, maganda tong business idea. Some of you, meron kayong mga i-explore na mga anything mysterious, mystical sa buhay nyo. Yung iba may hilig kayo sa astrology, numerology, tarot, reiki, mga crystals, anything esoteric. Let's see your overall energy. You have the Page of Swords. So, ayun na nga. Medyo kayo ngayon. Interesado na mag-aral, mag-research sa maraming bagay. Let's see your challenge. Judgment. Maari kasing nare-realize na gusto nyo nang may pagbago sa buhay nyo. Sa living situation ninyo, or pwedeng bored na kayo. Parang gusto nyo may something new in your life. But pwedeng na nagdadalawang isip ka na subukan. Yung iba natatakot na may baguhin. Kasi syempre pag may nagbago, parang oops, hindi ka pa pamilyar, diba? But with the Page of Swords, I see you na learning. Meron kang pinag-aaralan. So syempre kung meron kang gustong baguhin sa buhay mo, kailangan aralin mo rin kung paano ka mag-a-adapt doon sa pagbabago na yon at ano yung pagbabago na yon. Pwedeng pagbabago sa career, sa lifestyle mo, living condition mo, or even sa relationship. Let's see your opportunity. The Ten of Wands. Marami kang ngayon, obligasyon, responsibilities. Pero kahit na marami kang responsibilities this week, kaya mo naman siyang i-handle. Medyo stressful, oo, pero yan I think kasi yung iba sa inyo, mga galing pa yan sa luma talaga. Sa mga dapat nyo pang nagawa a week or weeks before. Na isinasantabi nyo. Tapos, ngayong week na to, hindi nyo na matatakasan yan. Kailangan nyo nang harapin. Asikasuhin. Kasi deadline na. Diba? Or ito na yung, kailangan na yung resulta ng trabaho na yan. So, let's see your blessing.
Nine of Pentacles. The blessing is, pagkatapos mong maayos yung mga responsibilities mo, pwede ka nang hayahay na, no? Oo. Pwede ka na mag-relax. Ayan. So, you will have a wonderful meal. Pwedeng kakain ka sa isang social na restaurant. At masasabi mo na lang na wag muna tayong umuwi. Yung sa TikTok, diba? Wag muna tayong umuwi. Umuwi ba yun or umalis? Dito muna tayo. Ganon. Yung iba sa inyo, ang blessing nyo is, pagbabakasyon sa isang magandang restaurant, magandang resort. Ayan. Na kung saan makakaramdam kayo ng peace of mind. Diba, ang sarap magbakasyon na alam mong nagawa mo yung mga obligasyon mo. Yung mga trabaho mo, diba? Kesa yung inuna mo na yung bakasyon, tapos pag uwi mo, andyan na naman yung trabaho. Diba? So, mas maganda yung ganun. Na pag uwi mo, relax ka pa rin kasi alam mo, natapos mo na yung mga kailangan mong gawin. What is the Page of Swords? Queen of Cups. So, yung iba sa inyo, meron kayong i-develop na gift. I-develop na talents, na skills, or yung inyong creativity. You're going to be more creative. King of Pentacles. So, yung iba sa inyo, meron talagang gustong baguhin sa inyong trabaho, career, business, no? So, kaya nyo naman You have the resources that you need. Siguro ang kulang na lang lakas ng loob. You have the Eight of Pentacles. Yes. Opportunity to finally wrap things up. Ayusin yung mga trabaho, responsibilities mo. May tendency kasi na yung parang let's say sa bahay, meron kang kailangang hugasan ng mga pinggan. Tapos, isip mo, kukunti pa lang naman, saka na yan. Tapos, nakita mo, may kailangan kang iligpit na mga yung sa bed, no? Ayusin yung bed mo. Sabi mo, mamaya na yan. So, hanggang sa naipon yung mga mamaya na yan, yung mga little things na kailangan mong gawin. Tapos, pagdating ng gabi, nagkukumahog ka na i-accomplish lahat yon. So, yung iba, okay sa kanila yung ganun para isang pagod na lang. Pero, yung iba kasi, pag nakakita sila na wala naman silang ginagawa at kailangan na nilang ayusin yun, inaayos na nila yung trabaho. Para pagdating ng gabi, relax ka na lang, diba? Your blessing, 7 of Wands. Ayan. I think, magsiset ka na ng boundaries. Hindi mo na hayaan na may mga iistorbo sa'yo kapag nagbabakasyon ka. And yung mga tao na minsan kasi, may mga taong pakiramdam nila, meron kang responsibility sa kanila kapag nangailangan sila. Pero hindi naman lahat, 'di ba? Na ganon. So, yung iba sa inyo, you are going to say no. Proteksyonan mo yung energies mo. So, your money, career, finances, Knight of Swords, meron kang kailangan kausapin sa trabaho or someone na malapit sa'yo na pwedeng merong hindi siya magandang ginagawa or habit pagdating sa pera. So, pwedeng asawa mo, no? Alam mo yung tipong medyo magastos yung asawa mo. So, pwedeng mag-uusap kayo na, honey, pwedeng bawas-bawasan mo yung gastos mo, ganyan. Oo. Pero pwede kasing magkaroon ng pwedeng misunderstanding, but depende kasi yan, sabi nga nila, it's not what you say, but how you say it. So, kung paano mo sasabihin. Siyempre, kung galit ka, lalong baka magkaroon ng tension. Tsaka, maging maingat sa mga deals na papasukin mo na too good to be true. Okay, be careful. Sa relationship, you have the 4 of Swords and the 9 of Wands. Okay, yung iba sa inyo, nagpapakatatag, no? Lalo na kung nanggaling kayo sa isang unsuccessful relationship, failed relationship. Dahil maaring itong person na to magta-try na bumalik kung kailan malapit ka nang maka-move on.
Tapos, yung iba sa inyo, marupok, 'di ba? I-let go nyo na yan. Oo, para makamove on na kayo. The quality of your life has more to do with what you remove from your life than what you add to it. Give yourself the gift of space. Yes. Letting go of the things that are no longer serving your highest good. Authenticity. Live life for you, not the audience in your head. Yes. Pagiging totoo sa iyong sarili. No? Tipong wala kang pakialam kung ano sasabihin ng ibang tao as long as you are focusing on yourself, no? You are living your life. 'Di ba? Totoo ka sa sarili mo. So, that is your reading, Scorpio. Thank you so much. Bye.